Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaselda na ni Alice Guo ang 43 iba pang inmate sa Pasig City Jail female dormitory. In-isolate pa siya nung una matapos makitaan ng infeksyon sa baga pero nagnegatibo sa TB. Hindi rin umabot sa paglilipat ang utos ng korte na nagpapatigil sana sa pag-transfer sa kanya mula PNP Custodial Center. At nakatutok live si June Veneracion. June! Vicky, nakakulong na ngayon dito sa Pasig City Female Dormitory si dating Mayor Alice Guo. Kasama niya sa masikip na kulungan ang 43 iba pang inmate. Dito dati niyang selda sa PNP Custodial Center kung saan mag-isa lang siya. Bilang bahagi ng standard operating procedure, muling isinalang sa medical examination si Alice Guo bago ilipat sa Pasig City Jail Female Dormitory mula sa PNP Custodial Center. Ang paglilipat ay alinsunod sa commitment order ng Pasig RTC Branch 167 kaugnay ng kaso ng dating mayor ng Bamban na qualified human trafficking na non-bailable. Pero nang magsagawa ng x-ray examination, may nakitang kakaiba ang mga doktor ng PNP. May nakita po doon sa kanyang x-ray na suspected na infection po dito po sa left lungs po niya. Small spot. Itinuloy pa rin ang paglipat kay Guo. Pagdating sa Pasig City Jail Female Dormitory, kinunan si Guo ng mugshot, suot ang prison uniform ng mga nakakulong sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Dahil sa nakitang impeksyon sa baga, inilagay muna si Guo sa isolation cell. Ang advice po ng aming health service ay i-isolate siya. May kasama po siyang 3 doon na may tuberculosis case, pero ito po ay almost 1 month na nagagamutan and inassure naman ng ating doctor na hindi na ito nakakahawa, yung 3 na naka-isolate. Isinalang si Guo sa panibagong laboratory test paglipat sa Pasig City Jail Female Dormitory para makumpirma kung meron nga siyang tuberculosis. Negatibo ang resulta, kaya mula isolation cell, inilipat siya sa regular na selda na may sukat na 45 square meters na ang kapasidad lang ay para sa 9 na inmate o persons deprived of liberty. Pero 44 sila sa loob. Ngayon naman po negative naman siya and safe naman ihalo sa general population. Ito po ay may laman na 43 PDL, pang 44 po siya sa loob ng selda. Malayo ito sa sitwasyon ni Guo nung siya ay nasa PNP Custodial Center pa, kung saan mag-isa lang siya sa kulungan na may sariling banyo. Nagkaroon lang ng konting kalituhan, makaraang maglabas ng utos ang korte na huwag ituloy ang paglilipat bilang tugon sa urgent motion ng mga abogado ni Guo dahil sa banta o mano sa kanyang buhay. Pero nang lumabas ang utos, nailipat na si Guo, kaya sabi ng korte, moot o wala nang saysay ang naunang court order. She will remain in our custody until further notice o my court order. Mel, Emil at Vicky, bukas ay inaasahan muling lalabas ng kulungan, partikular itong Pasig City Jail Female Dormitory, si dating Mayor Alice Guo para muling humarap sa investigasyon ng Senado tungkol sa Pogo. Balik sa Vicky. June, dahil nga masikip sa kulungan, may sarili bang higaan si Alice Guo o may mga oras na kailangan niyang matulog sa sahig? Vicky, sabi ng GMP ay hindi naman daw inaasahang aabot sa punto na mahihiga sa sahig itong si dating Mayor Alice Guo. Pero ganito ang maging nangyayari, Vicky. Sa isang higaan ay meron siyang magiging kasalo na 5 hanggang 6 na inmate at yung kanilang hihigaan ay hindi yan mattress, Vicky, kundi plywood na binalot lang sa linoleum. Kung tutuusin talagang malayo itong sitwasyon ni Alice Guo dito sa Pasig City Jail Female Dormitory ko ikukumpara doon sa kanya naging sitwasyon sa PNP Custodial Center kung saan nga nag-iisa lang siya sa loob ng kulungan na may sariling kama, may sariling CR at may sariling ventilador. Balik sa Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.